Lalo pa ang pagtitibayin ng Pilipinas at Japan ang alyansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Layon nitong panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon at hindi raw nakatuon sa anumang bansa. May unang balita si JP Soriano. Sa ikapitumpung taong anibersaryo ng Japan Self-Defense Forces o JSDF, ng isa sa bansang may pinakamatibay na alyansa ngayon, ang Pilipinas. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner na may isang mahalagang layunin ang mga Pilipinong sundalo at ang militar ng Japan. The armed forces of the Philippines and the Japan Self-Defense Forces are bound by a common goal to uphold peace and security both within our borders and across the globe. This shared commitment is more important now than ever as we navigate an increasingly complex and dynamic security landscape. Sinabi ito ng AFP Chief matapos sabihin na nagbigay na ang AFP ng mga rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung paano isasagawa ang mga susunod na rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Bronner, hindi na sila papayag na magpabuli sa China Coast Guard pero lalaban sila ng patas. Ang pag-iit ng Pilipinas sa karapatan sa West Philippine Sea na pinagtibay na ng 2016 arbitral ruling, pinuri ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. I would like to commend the Philippines' firm stance in championing a maritime order based on the rule of law. Dahil kaalyado ng Pilipinas, mahalaga raw na matulungan ng mga sundalong Pilipino. Malaking bagay raw kapag napirmahan na ang bersyon nila ng Visiting Forces Agreement o VFA na Reciprocal Access Agreement o RAA. Di raw ito nakatuon sa China pero muling giniit ng Japan na tinututulan nila ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Japan is concerned by unlawful maritime claims and steadfastly opposes the dangerous and coercive use of Coast Guard and maritime militia vessels in the South China Sea. Ang pahayag na ito ng Japan nauna ng inalmahan ng China dahil saan nila'y pakikialam umano ng Japan at nakapagpapalala lang daw ng tensyon sa rehiyon. It is only natural for Japan to express serious concern if and when China's behavior in the South China Sea is dangerous and aggressive. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Japanese Embassy. Pero nauna nang sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagkasundo ang Pilipinas at China na ipagpapatuloy ang mapayapang pag-uusap para magkasundo at maiwasan na ang gulo sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea. Sa Lunes, isasagawa ang 2+2 meeting sa pagitan ng Foreign Affairs at Defense Ministers ng Japan at Pilipinas. Pag-uusapan doon ang RAA at ang karagdagang defense at security equipment na ibibigay ng Japan sa Pilipinas sa ilalim ng Official Security Assistance o OSA. Rest assured, the Philippine government remains that we will work to expand and forge stronger partnerships with Japan to continually give rise to a region living and thriving in peace and prosperity.